sama-sama tayong magiging saksi. Nag-counterflow ang isang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na kotse sa Tabaco City, Albay. At sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat. Agad silang nirespondehan at nilapatan ng lunas. Hulikam din sa Gamo, Isabela ang pagtama ng isang kotse sa isa pang sasakyan. Bumaliktad ang kotse at nakahagip pa ng isang motorsiklo at truck. Dinala sa ospital ang sugatang driver ng kotse at 2 menor de edad na sakay ng motorsiklo. Kahit nagbayad umano ng ransom na halos 100 milyong piso ang kanyang pamilya, pinatay ang isang dinukot na negosyanteng Chino at kasama niyang driver. Ginababahala ng ilang grupo ang sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa bansa. Saksi, si June Veneracion. Duguan ng mga ulo. Nakabalot ang duct tape, nakatali patalikod ang mga kamay, at nakasuot lang ng underwear. Ganyan ang kalunos-lunos na estado ng 2 bangkay ng lalaking natagpo ang nakasilid sa mga nylon bag sa gilid ng kalsada sa sitio Udyongan sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal, bandang alas 6 ng umaga kahapon. Nakabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa, katabi niya rin. Kinilala ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo ang mga biktima ay ang dinukot na Chinese businessman na si Kong Yuan Guo na may Filipino name na Anson Tan o Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. Kinabukasan, March 30, inireport ng pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkawala nila. Nito namang Martes na recover sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Hanggang sa matagpuan na ngang patay ang dalawa sa Rodriguez, Rizal. There were signs of bruises and some body injuries po doon po. At meron din pong sign ng strangulation po. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 milyon pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. Sa karaniwang kidnapping nila, pinapakawalan ng biktima pagkabayad ng ransom. Nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke. Pero tinitingnan daw ng PNP ang posibilidad na konektado sa Pogo ang krimen. Isa po yun sa tinitingnan po nating angulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa Pogo-related operation po. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa pahayag na pinadala ng pamilya Ke sa kanilang abogado, sinabi nitong sinusuportahan nila ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Ang mga insidente ng kidnapping, ikinababahala ng iba't ibang grupo. Yung nangyayari na kidnapping na nabanggit kanina, it's also bothering the Pinoy community. We just learn to cope and pray na sana naman ito ma-resolve kaagad. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Ang PNP po ay hindi po titigil hanggat ma-resolve po at mapapanagot po yung mga responsible po dito sa insidente po na ito at para maiwasan po na may susunod pa pong mga ganitong insidente. Base sa monitoring ng Movement for Restoration of Peace and Order, 3 kidnapping cases na ang naitala sa loob lamang ng 5 linggo. Ayon naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, 12 na ang naitala nilang kidnapping cases mula January 2025. 10 sa mga biktima ay Chinese. 40 kaso ng kidnapping naman ang naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group mula January 2024 hanggang February 2025. 10 rin sa mga biktima ay Chinese. Sa isang pahayag, nananawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping.
ang Malacanang. Tiniyak na patuloy na iimbestigahan ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Di po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Inalis naman sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng PNP Anti-Kidnapping Group. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Bistado ang isang love scam hub sa ikinasang operasyon sa Makati City at nasagip naman ang isang Chinese national na ginugulpi umano ng Pogo Boss. Saksi, si John Consulta, exclusive. Ino-operate ang mga operatiba ng BI Vigilance Search Unit at CIDG NCR ang isang gusali sa Makati. Pero pagtakbo nila sa 10th floor ng gusali, sumalubong naman ang mga tumatakas at nagtatakbuhan na dayuhan. Karamihan sa kanila, mga Chinese. Nang magtungo ang mga operatiba sa ikalimang palapag, naaresto ang ilan sa mga dayuhan. Ang iba naman, nahuling nagyatago sa bakanting opisina. Dito natagpuan din ang umano'y babaeng big boss ng sinasabing Pogo Hub. Matapos nga ng napakalayong habulan, eto na nga mga kapuso, nahuli din yung mga nagtangkang tumakas sa mga Chinese nationals at hawak na sila ngayon ng kustodiya ng CIDG at ng BI Vigilance Search Unit at sa ngayon ay sasailalim na sila sa proseso para makilala ang kanilang identity. Dahil sa insidente, ilang ahente ang sugatan sa operasyon. Ikinasa ang operasyon dahil target masagip ang isang Chinese national na ginugulpi umano ng Pogo Boss. Ipinakita ng biktima ang mga sugat at pasa na kanyang tinamo. Sir, I cannot move. You cannot move? Okay. When did they hurt you? Half hour ago. Half hour ago? When they're inside, when the medium is not here, when you're not inside, they start punching. They were punching you when they arrived? Yeah. Tumambad din sa mga operatiba ang workstations ng mga nasa umano'y love scam Pogo Hub na umaandar pa. Meron ding ibang nationalities na nasa scam hub. Pag-amin ng isang Malaysian, sasahod siya ng 60,000 pesos sa pagkatrabaho sa Pogo. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang umano'y Pogo Boss na inireklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sugatan sa pamamaril ang kandidato sa pagka-mayor ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Ating saksihan. Nakaupo at naghihintay raw para magtalumpati si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa nang bigla siyang barilin. Base sa paunang ulat ng PNP, nagtago ang di pa nakikilalang salarin sa kisame ng stage. Sugatan din sa pamamaril ang kapatid ni Espinosa na si Mariel Espinosa Marinay na tumatakbo bilang vice mayor at isa pang menor de edad na residente. Isinugod sila sa ospital. Nagtamo si Espinosa ng tama ng bala sa balikat. Patuloy ang investigasyon sa pamamaril. Ang COMELEC naman, kinondena ang krimen at sinabing dapat matukoy ang nasa likod nito. Dating naugnay sa illegal na droga si Kerwin Espinosa. Pero ibinasura ng korte ang ilan sa kanyang mga kaso dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Tumatakbo siya ngayon bilang Albuera Mayor, posisyon na dating hinawakan ng kanyang ama na si Rolando Espinosa Sr. na namatay naman sa isa umanong shootout sa loob ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado na ang lalaking nahulikam na ala Spider-Man habang nagnanakaw umano ng mga kable ng kuryente sa Antipolo, Rizal. Kita sa video ang pagputol ng suspect sa kable bago siya tumakas, kasamang umano'y kasabwat na menor de edad. Ay sa isang saksi, akala niya nag-aayos lang ng linya ng kuryente ang dalawa. Nauna nang naaresto ang 14 anyos na umano'y lookout. Kasalukuyang nakadetine ang 21 anyos na suspect sa Antipolo Police Custodial Facility. Nagpaalala ang Department of Transportation laban sa overloading ng mga barko ngayong malapit ng Holy Week break. At sa naiya naman, binuksan ang mga bagong OFW immigration counter para pambawas sa pila. Saksi, si Darlene Kai. Bukas pa
ang flight ni Juvie Mariano pauwing Cotabato pero kanina nasa NAIA Terminal 3 na siya. Dito na lang po ako magpaumaga po. Kasi baka madami na pong nakapila bukas. Nag-inspeksyon sa NAIA Terminal 1 at 3 ang mga kalihim ng Department of Transportation, Department of Tourism at Department of Migrant Workers. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, sa mga darating na araw, mararamdaman ang mas mabilis ng pagdaan ng mga paalis at paparating na pasahero. Lumawak din daw ang driveway para sa paghatid at sundo ng mga sasakyan at nadagdagan ng parking. Pambawas pila rin ang mga bagong OFW immigration counter. 3,000 pasahero raw yung dumaraan dito sa bagong immigration counters na eksklusibo para sa OFWs. Yan din yung bilang ng mga nababawas sa dumaraan sa main immigration counters dito sa NAIA Terminal 3. Kaya asahan daw yung mas mabilis sa pagbiyahe lalo ngayong darating na Semana Santa. Masama pagbigay ng ginhawa po sa amin, lalo na sa pagod po dahil sa layo ng biyahe. Posibleng umabot sa 157,000 ang mga pasahero sa NAIA sa Holy Week. Ininspeksyon din ni Secretary Dizon ang Batangas Port kung saan umaabot hanggang 25,000 ang mga pasahero kada araw tuwing peak season. Kontento naman ang kalihim sa seguridad nito, pati sa the aircon na waiting area at palikuran. Bagamat nais niyang maituloy na ang pinaplanong electronic ticketing system para iwas fixer at bawas pila. Kaya naman may pila kasi nandito na sila maaga, pero sarado pa yung mga booth. Makakatulong din ng malaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Gusto ring tutukan ng kalihim ang mga kaso ng overloading na karaniwang sanhi ng aberya sa karagatan. Kailangan stricto tayo dyan. No? At pag may nag-violate niyan, medyo mabibigat ang mga i-impose na penalties. Seryoso ang gobyerno dito. Actual na binibilang yung pasahero, kino-cross-check natin dun sa capacity ng barko. At sinisigurado natin na kung narating na yung maximum allowable passengers, ay wala nang pwedeng sumakay. Ang mga provincial bus naman, 24 oras papayagang dumaan sa EDSA mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Hanggang Cubao lang ang mga bus mula Norte at hanggang Pasay ang mga galing South. 10 p.m. to 5 a.m. muna sila pwede sa EDSA ngayon. Para sa mga babiyahe, maiging maghanda sa maalinsangang panahon dala ng easterlies, nakasabay ng umiiral na intertropical convergence zone. Base sa forecast ng Pag-asa, posible ang danger level na damang init sa Cavite City, Dagupan, Pangasinan, Tayabas, Quezon, Rojas, Capiz at Dumangas, Iloilo. Base naman sa datos ng Metro Weather, malawakan at may malalakas sa pag-ulan sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas bukas lalo na sa hapon. Posible yang magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Palawan, Mindoro Provinces at iba pang bahagi ng Luzon. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ng payong panangga sa tirik na araw o sa posibleng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Nilamon na apoy ang gitnang bahagi ng isang fishing vessel habang nasa karagatan ng Lampinigan Island na sakop ng Isabela City, Basilan. Ayon sa Coast Guard Station Isabela City, nasira ang makina ng nasabing barko kaya sumiklab ang sunog. Mabilis na rumisponde ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fire Protection para apulahin ang apoy. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung nagresulta sa oil spill ang pagkasunog ng barko. Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang beses nagkainitan ng mga dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities, sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun.
ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Question din ni Committee Chair Senator Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilaw, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilaw na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Yun ho kasing certification, yung details, nandun doon po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Lacanilaw sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Mejaldea, na isang abogado, at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Lacanilaw, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. This is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. The representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Hinimay rin kung sino ang nag-utos ng pag-aresto kay Duterte. Ang itinuro ni CIDG Chief Nicolas Torre III, si PNP Chief Romel Marbil. Si Marbil naman, ang Philippine Center on Transnational Crime ang itinurong nagbigay ng order to arrest, pero itinanggi ito ng PCTC. Nagsimulang mag-init ang diskusyon nang sabihin ni Marbil na ito raw ay saklaw na ng executive privilege. General Marbil, are you lying? I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing. Dahil dito, umalma si Justice Secretary Crispin Remulla sa anyay pambubuli. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, sir. We're not bullying you, sir. You're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino na tanong natin. Trying to understand every step of As I said, inako na ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance at basihan sa batas para arestuhin si Duterte. As I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Si Senador Bongo naman, pinuntirya si Torre dahil pinilit daw ilipad si Duterte pa Netherlands kahit hindi maganda ang kalusugan. Nung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po. May doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun. Siya po ay doktor ni PRRD. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video. Pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty. Sinasabi niyang okay siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa isang pahayag ngayong gabi, sinabi ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, na pinakawalan na si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw. Hindi raw pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order laban sa kanya at iniutos ang pagpapakawala kay Lacanilaw. Ikinadismaya ito ni Senadora Marcos dahil isa raw itong anyang terrible precedent. Sinisikap namin makuha ang panig ni Senate President Escudero. Imbes na tumigil, humarurot pa sa checkpoint ng isang kotse sa Coronadal City. At ang maharang at mainspeksyon ng sasakyan, bistado.
ang laman nitong droga. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pinababa agad at ineskortan ng mga pulis ang 4 na sakay ng puting kotseng hinalang nila sa Barangay Carpenter Hills, Coronadal City nitong Martes ng umaga. Nauna na yung tangkain harangin sa isang checkpoint para lang sana i-verify ang mga sakay, pero sa kalit na tumigil, humarurot ang kotse ayon sa mga pulis at ninagpasan sila. 2 lalaki at 2 babae ang sakay ng kotse. At nang inspeksyonin ng Highway Patrol Group ang loob, tumambad ang umano'y kontrabandong dala ng grupo. Lane view doctrine, itong 2 sachets ng naglalaman ng hinihinalang shabu with corresponding more or less 100 grams or with an estimated drug price value worth 680,000. Napag-alaman din natin na sila ay kumukuha ng mga pinagbabawal na shabu or pinagbabawal na gamot dito po sa part ng Maguindanao. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang mga suspect pero patuloy pa rin namin sinisikap na makuha ng panig. Paalala ng HPG makipagtulungan sa police checkpoint. Hindi po motor lang ang pinapara ng ating HPG, kundi pati na rin po yung 4 wheels sa utos pa rin po ng ating Chief PNP. Para sa isang malinis at seguridad na napaparating na halalan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Umabot na po sa 6 ang bilang ng show cause order na inilabas ng COMELEC laban sa mga kandidato dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon kontra diskriminasyon. Ang pinakabagong pinagpapaliwanag, isang kandidato sa pagkagobernador na may pahayag tungkol sa kalusugan ng katunggali ng kanyang kaalyado. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa isang talumpati noong April 3, tinukoy ni Nueva Ecija gubernatorial candidate si Virgilio Bote ang kalagayan ng kalusugan ng isang kandidato sa pagkaalkalde. Kaya naman po walang katalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na ano yun? Type ano na sakit? Sa kidney. Bypass kidney, stage 5, cancer. Hindi po cancer, stage 5. Cancer na rin! Dahil sa pahayag na ito, nag-issue ng show cause order ang COMELEC para pagpaliwanagin si Bote kung bakit di siya dapat madiskwalipika dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon laban sa diskriminasyon. May cancer na nga yung tao, kung yan may totoo na may cancer, kinakailangan pa ba natin i-degrade yung tao sa pamamagitan ng entablado sa isang kampanyahan. That's a no-no in campaigning. Basic po yun, hindi po yun, that's common sense. Very clear po yun sa atin, discrimination against persons with disabilities. Sabi ng COMELEC, sensitibong impormasyon ang kalusugan ng isang tao na pinoprotektahan ng data privacy law. At kung magagamit pa sa malisyoso o mapang-aping paraan, paglabag daw ito sa COMELEC Resolution 11116 on Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Giit ng COMELEC, pinapayagan naman ang negative campaigning pero may limitasyon ito. Pero yung negative campaigning na may paglabag sa libel, may paglabag sa cyber libel, yan yung mga limitations eh. Yan po ay direct violation ng mga existing criminal laws or election laws. Sinisikap naming makuhang pahayag ni Bote kaugnay nito. Sunod-sunod ang pag-issue ng COMELEC ng show cause order laban sa mga kandidatong may mga posibleng paglabag. Ang mga solo parent na babae na nire-regla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang, nalaos na. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman, musamot atong sakita na. Sabi ng COMELEC, pag-aaralan nila ang sagot ng mga kandidato at depende sa kanilang evaluation kung sasampan sila ng disqualification o election offense. Ikinatutuwa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na aksyon ng COMELEC sa mga ganitong issue. Ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Batay sa COMELEC Resolution 11116, may tuturing ni election offense ang bullying at diskriminasyon laban sa kababaihan. Gayon din sa mga PWD, may HIV at iba pa, pati ang mga gender-based harassment at labeling.
walang complainant at batay sa monitoring sa social media ng COMELEC, ang mga inisyu nila ang show cause order. Sabi ng isang political science professor, mas mabilis na ang pagpapakalat ng impormasyon dahil sa social media, kaya mabilis na rin may paalam ang mga nakikitang pagkakamali. It's also very easy to get feedback or to distribute information. Reactions over controversial statements being distributed very fast compared to before. And that's something that's already amplifying what has been called as woke culture. Umaasa naman ang election watchdog na Lente na tumaas ang level ng diskurso sa pangangampanya dahil sa aksyon ng COMELEC. Kapag ganito, na nakikita nilang bawal na sila gumawa ng mga statements na hindi naman nakakatuwa or discriminatory or nakakabastos sa certain sector ng population natin, mag-iiba ang kanilang diskurso at hopefully, mas talaga mapufokus na lang sila sa kanilang programa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinalaya na ang 4 na sundalong na aresto sa Pampanga dahil sa umano'y paniniktik sa isang negosyanteng Chinese. Saksi, si Rafi Tima. Wala nang nagawa ang 3 sundalo kundi sumuko matapos barilin ang gulong ng kanilang sasakyan na magtangka umano ng takasan ng mga pulis sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Noong una ay sustain lang sana sila dahil sa sumbong na ilang araw na nilang sinusundan ang isang negosyanteng Chinese na taga roon. Patunay ang kuha ng CCTV sa pagsunod ng sasakyan ng mga suspect sa pulang SUV ng negosyante na nangamba noong matulad sa ibang Chinese na kinidnap sa mga nakaraang linggo. Kaputok sir, diretso pa rin yung takbo hanggang maka-lose control sila dahil labol niya sir. Nag-360 ngayon yung Innova. Bumaba naman na po sila doon. So nagtaas sila ng kamay and sabi tropa. Isa pang sundalong kasama ng 3 ang itinakbo muna sa ospital matapos tamaan ng bullet fragment sa leeg. Nakuha mula sa 4 ang kanilang mga ID, 2 baril, mga radio communication equipment at surveillance camera. Tinanong ko sila, may mission order ba kayo? Meron po pero hindi namin dala. May coordination ba kayo? Tanungin nyo na lang po yung CO namin. Yun po ang sagot nila. Giit ng mga inaresto, lihitimo ang kanilang operasyon at pagtiktik sa negosyanteng Chinese. ISAP nga. Yun ang sinasabi po nila. ISAP nga kami. ISAP. So, yun lang po yung palaging sinasabi nila. ISAP sila. Isang AFP official na may ranggong major ang dumating naman kalaunan at pinatunayang mga sundalo nga ng AFP ang mga inaresto. Matapos magpresenta ng mission order at gun ban exemption, pinalaya ang mga sundalo. Pero mananatili ayon sa pulisya ang kasong unjust vexation at grave threat laban sa mga sundalo. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa na March 2025 pre-election survey. Ating saksihan. Sa March 2025, tugon ng masa survey ng Okta Research para sa eleksyon 2025. 18 kandidato ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong isinagawa ang survey. Ito ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Senators Pia Cayetano at Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Manny Pacquiao, Willie Revillame, dating DILG Secretary Benher Abalos, mga dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Senators Francis Tolentino at Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews nationwide noong March 18 hanggang 24, 2025. 1,200 male at female registered voters na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Iginiit ni Alabat Quezon Mayor Jose Rabil Arquiza na walang pogo operation sa kanilang bayan. Kasunod po yan ang pagkakaaresto ng 42 Chinese sa isang resort doon. Karamihan sa mga inaresto undocumented
at hinihinalang magtatayo ng pogo roon. Pero sabi ni Arquiza, walang pogo at di anya magkakapogo sa isla. Dagdag ng alkalde, babantayan ng munisipyo ang mga dayuhang pumapasok at nagtatrabaho sa kanilang bayan. 32 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa paglatag ng kanilang plataforma ang mga senatorial candidate. Ating saksihan. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang isa sa isusulong ni Mayor Abby Binay. Plataforma sa transportasyon ang isa sa binigyang diin ni Representative Bonifacio Busita. Pagbaba ng presyo ng basic goods ang ipinangako ni Representative Arlene Brosas. Si Representative Franz Castro bumisita sa palengke ng Calapan. Abot kayang pabahay ang naisutukan ni David D'Angelo. Nakipagdialogo sa mga local leaders sa Bulacan si Angelo De Alban. Pagtaas ng sahod ang binigyang diin ni Attorney Luke Espiritu. Reforma sa PhilHealth ang isa sa mga binigyang pansin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Bicol si Attorney J.B. Hinlo. Planong ibalik ni Manny Pacquiao ang programang Botika sa Barangay. Libreng almusal program para sa kabataan ang isinusulong ni Kiko Pangilinan. Pagpapalakas ng maritime defense ang ipinaglalaban ni Ariel Quirobin. Nag-ikot sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Nangampanya si Ben Tulfo sa Zamboanga del Sur. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang idiniin ni Ben-Hur Abalos. Libre at dekalidad na health services ang isang advokasya ni Nurse Alin Andamo. Benepisyo para sa barangay health workers at tanod ang isinusulong ni Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Natupok ang paggawaan ng muebles sa Cebu City kanina madaling araw. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na naapula makalipas ng halos 4 na oras. Pahirapan ang pag-apula dahil sa flammable materials sa loob ng paggawaan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Nagkasunog rin sa nire-renovate na mini grocery store sa Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon ng BFP, may nalaglag na welding rod na aksidenteng dumikit sa trapal at nasunog. Lumaki raw ang apoy nang mahagip nito ang mga panindang gasolina na nasa loob ng bote. Walang nasaktan sa sunog. Chapter 19 begins para kay Sofia Pablo na nagdiriwang ng kanyang ika-19 na kaarawan. Pinusuan ng netizens ang mga birthday portrait ng prinsesa ng City Jail Star, suot ang puting gown. Ibinahagi rin ni Sofia ang iba pang larawan sa kanyang birthday photo shoot. Bumuhos din ang pagbati mula sa kanyang fans, mga kapwa-artista, at iba pang mahal sa buhay. Kayod kalabaw sa pagalingan sa pagluto ng bagisen ang mahigit 30 residente sa Barangay Bantayan sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagi po ito ng taunang selebrasyon ng Bagisen Festival sa barangay. Isa po itong putahe ng sinabawang laman, loob at karne ng kalabaw. At nang matapos ang cook-off, wagi ang luto ni Mang Nicanor Edic. Ayon sa kanya, hiling niya talagang magluto lalo na para sa kanyang pamilya. Nag-uwi po siya ng 20,000 piso na premyo. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!
Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.